sobra akong na-amaze sa kanya. Pagdating sa mga eksena, pagdating sa mga action na. Kasi ako hindi mo lang nag-action director, tinatanggap ko yun. Pero yung, alam mo yung contribution ni, siyempre bilang direct Cesar Montano na, na-value yun. Ako na sobra kong na-appreciate yung presence niya sa pelikula nito. Kung ano yung natutunan ko sa kanya. So, ako very thankful for that. Carla naman, siyempre si Carla, isa sa mga bida ng GMA. And ako hindi naman ako nakapag-teleserye ng GMA. So parang, nung una natatakot talaga ako kay Carla. Kasi sabi ko, baka masugit, baka mataray, yun. Pero, nung first meeting pa lang namin, naalala ko nung first meeting natin sa isang Japanese restaurant. Naramdaman ko yung kahambol nitong taon to. And kumbaga true to the nature ng mga posts siya about kung paano siya mag-care sa animals. So nakita ko yun sa kanya, nakita ko yung personality niya. Kahit takot ako sa aso. Pero hindi na ako takot masyado. Konti na lang ngayon. Si JM naman kasi parang ilang beses na rin kami nagkatrabaho naman si JM. So, si JM naman, laging may bago. Lagi siyang may bagong binibigay. So parang hindi siya yung tipong artista na parang, alam mo na ito gagawin niya. Lagi siyang may surprise siya. Ganun. To the point nga nung nag-i-edit ako ito, nandito nga pala yung editor natin, brother ko si Jeff San Pedro, si Ate Quilmet. Nung nag-i-edit kami ni Jeff, ako na mismo kinikilig kay JM kapag yung kiligan yung eksena. Kapag naman serious, sabi ko, iba talaga itong batang to. Parang, iba yung niya, iba yung atake niya doon sa mga ibang ginawa namin dati. So, laging may bago. So, ayun. And sa buong cast, talagang thankful ako na nakatrabaho ko sila. Ako hindi ako ganun kadalas din mag-mainstream na pelikula. So, kumbaga parang natutuwa ako na sa tuwing magpipelikula ko, happy ako yung sa cast ko. At masaya yung set namin. Ako, Discovery. Wala lang. Sobrang humble lang po nila. Never nagdating naramdaman kay Kuya Bugol na isa siyang dyan po talaga si Kuya Bugol. Pero hindi po yung naramdaman sa kanya sa set. Sobrang bait, sobrang grounded. And with Carla, isa nga siya sa pilitingan ng Living Ladies ng GMA. Hindi ko rin po yung nakatuloy sa akin. Sobrang gaan po magtrabaho. And sobrang generous sa mga eksena ko. And I'm really lucky, really happy to be working with them po. Soon not working with them. Discovery spoke, kaunti lang naman po pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin po. Sir Cesar, talagang game, kumaga, dala na yung 18 niya kapag nasa trabaho po. Alam mo, pinaghindaan niya po ng mabuti, na ikaw po yung mag-iiyak kung sakaling nabuloy ka man po or nakalimutan mo yung nanay mo. Talagang he is respected for a reason and he's a legend for a reason. Ang hirap yung aming eksena sa pelikula. Si JM naman po napakatahimik na tao, pero nung pagdating po siya, hindi po siya mag-joke. Kung naalala ko pa rin yung kahit sobrang serious po na, akala niyo po ano yung iniisip, kasi yung mag-ibitaw po yung joke. So may mga ganang moments po siya, may mga discoveries po. Kaya direct po na-discover ko po. Unang-una po yung spelling pala ng San Pedro niya po. Is S-L-L-P-E. Siyempre, sisulat ko, hindi pala San Pedro. San Pedro pala. Mali. So, hindi. Binabro ko yung nakasulat na set. Yun ang first discovery ko. Tapos po, talagang napakagaang na trabaho nito. I'm looking forward na makatrabaho ko. Napakagaling, napaka-maayos, malinaw kausap. Importante rin, malinaw kausap. Si Carla naman po,
Akala ko po maganda si Carla. Yung pala po, saksakan ng utak. Bukod sa napakagaling na artista. Tama po sila sabi niya, parang mataray. Pero napakabait po. Napakagaling sa trabaho. Tama na sinabi po. Ni JM. Looking also forward again to what we're doing sa mas mahaba pang trabaho kami na gawin in the future. Si JM naman po, napaka-shots po. Ganun kasimple lang siya, pero napakagaling. Tama ka, Maria. Napakagaling na artista. Kasi nireview ko lahat eh. Siyempre, niresearch ko siya. Ito yung mga iba. Ganun to. Iba to Sabi ko iba pa na hugot nitong ito. Malalim itong artista na to And I look forward to work with him again in the future. And I feel blessed to work with him. To participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako basta wala akong trabaho. And, yun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa ng mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption. And natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpo-protesta sa atin. So, kung ako po yung pupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatakot ng ibang tao. Ako po, honestly, I not attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, yung aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, nakatayo. You know my stand, all that. Hindi man po ako magiging parte o hindi man po nila ako makakasama. Of course, they have my full support. And JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa Bingo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, saan lugar po, anong posisyon lang po nila, nire-respeto ko po yung supportan po sila basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, kundi rin sa ibang bansa malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang mag-protest. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Yung mismong presidente nga natin is sumusuporta is not disagreeing. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari at sumusuporta. So, dapat lang tayo sumuporta dito sa namin. Very important din kasi yun, yung labas natin yung boses natin and marinig tayo. For so long, nagbubulig-bulagan, nagbibigay-bigiyan ng mga tao. So, as long as yung ano lang hindi siya political, as long as it's lang yung pag-voice out lang ng nararamdaman, and as long as it's peaceful, we support po. Thank you, Direk. Pero may question pa ako isa, Direk. Tungkol sa movie. Kasi curious ako paano mo na-umpisahan itong movie na to, kailan mo sinumpisahan, yung mga behind the stories ng paggawa mo ng Self-Address, mga challenges also. Can you share with us? Thank you po. Nag-start kami noong 2023. Kausap ko yung producer namin, si Mr. Alex Rodriguez. And parang he wanted to do something na pelikula na may action, na may kabuluhan. So doon nagsimula yun. And then naggawa kami ng story ni Eric Ramos. And then yun, after nung binadali na namin yun para masimulan agad yung pelikula. Ngayon, tapos nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-casting na kami. And nabuo yung tawag na doon Powerhouse cast daw kami. And sobrang
thankful ako na nabigyan ako ng opportunity ng aking partner nga si Sir Alex Rodriguez na binigyan laya ako na makapili ng mga artista and sinuportahan niya ako sa pagkuha sa mga artistang feeling namin ay nababagay at kumbaga pasok doon sa tema, sa storya. So, ayun po. Ayun. Ang congrats and direct producer ka rin pala sa movie. Hindi naman po, line producer lang. Okay. Ay, isa na lang, Direk. Anong feeling mo na makakalaban mo sa Sinag Maynila sina Direk Joel Lamangan, Direk Totally? Actually, yung nasabihan ako na nakapasok kami dito sa Sinag Maynila, ang unang pumasok sa isip ko yung, siyempre parang, I'm honored eh. Una-una, si Direk Levin Mendoza, ang festival director dito, ang ating festival director, and then makakasama ko sila Direk Joel. Si Direk Joel naman kahit pa paano may relasyon kaya nagkasama na kami sa isang pelikula sa Separados ng Sinimalaya ko ng 2014 na actor ko siya doon. So ang sarap lang na feeling na nakasama ko siya sa isang festival and syempre si Direk Joel yan. And then yung mga iba pang kasama kong director dito sa festival. I'm so honored na makasama ko sila. And, ako kasi mas more on ano na ako, hindi naman ako sa award, sa competition. It's more on sa napasama ka. Sa akin, okay na yun. Ever since naman tuwing sumasali ko sa mga film festival o ibang araw, pag nakapasok na ako, masaya na ako. Okay na yun sa akin. Malay mo, Direk, di ba? Okay, thank you, Bonus Direk. na lang. Congrats. Thank you, Julie. Sino pa ang gusto magtanong? Taas lang po ang